Hello everyone! Today's session is all about why most freelancers stay stuck. So ito yung dito pumapasok yung employee versus business mindset shift. Shift, yun na yung tip. Tapos na. Pero bago yan, let's have an opening prayer first. Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who is watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves. Send your Holy Spirit so we will always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as serve others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All these we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ayun, so again, our topic is employee versus business mindset shift. Kasi yan yung sometimes kasi that's the reason why most freelancers stay stuck. Pero bago yan, we are Connie and Bell and this is Freelancing with Faith, channel or podcast where our number one freelance business partner is God. So if you're watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icons. We go live Tuesdays, 1 p.m. Manila time, and then new videos, new recorded videos every Friday night naman. And Sis Bella will share with us ang mga ganap natin. Yes. So, yun po mga kapatid. Tuesdays and Fridays, nagre-release kami ng video sa aming YouTube channel. Tuesdays live, live praise and worship session yun. So, samahan nyo kami. Magchikahan and mag-praise and worship tayo every Tuesday, 1 p.m. Manila time. And then Fridays naman, nagre-release kami ng mga pre-recorded videos like this, where we talk more about freelancing, about digital marketing, about virtual assistants. So kung mas interested kayo sa topic na yan, although mas preferred namin na umattend din kayo ng praise and worship session. Yan. Ano, Fridays naman yan mga kapatid, 7 p.m. ang release time every Friday. So yun. Yes, and yun naman, if you want naman ng guidance on how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more about it. And if you want na, sige, check muna free chapter. Meron tayo niyan. Just visit bit.ly/VA free chapter. Ayun. So, syempre, ang umpisa na natin with the Bible verse. This is coming from Philippians chapter 2 verse 4 in a neighbor or New American Bible Revised Edition translation. Ang sabi dito, do nothing out of selfishness or out of vainglory. Rather, humbly regard others as more important than yourselves, each looking out not for his own interests, but also everyone for those of others. For me lang, ang pinakasimpleng message nung Bible verse na to is ang business mindset kasi mas malawak. So kumbaga, hindi lang pag iniisip mo na yung ginagawa mo is business, it doesn't just involve you, na ako lang. Pero yung iba, yung client, yung mga taong kasama na ko-collaborate natin o nakakausap natin 'pag kailangan natin gawin yung mga bagay-bagay. So, yun yung reflection for us. I-explain na lang namin na, well, employee mindset, di naman masama yun mga kapatid. Pero siyempre, we're limiting ourselves, sa puwede nating ma-achieve. So yun yung para sa'kin na reflection from that verse. How about you? Yung sa'kin siguro ano na lang 'to, yung, gusto kong i-highlight na lang yung do nothing out of selfishness. Parang hindi lang 'to sa business nag-a-apply. So, kahit sa Yes. aspects ng buhay natin mga kapatid, applicable ito. Do nothing out of selfishness and lagi tayo maging humble kasi at the end of the day, saan ba nanggaling ang lahat ng meron tayo, yung skills, yung talents, yung
resources, yung kung ano man yung mga blessings na dumarating papunta sa atin, hindi tayo yung nag-produce nun, hindi tayo yung nag-generate nun out of nothing. Si Lord yung nagbibigay ng lahat. So, siguro yun na lang ang gusto kong i-highlight from the verse. So, yun lang. Yeah. So, dako na tayo. Nandito yung tinatawag naming shift. That's 5 pointers na may pagkakaiba between employee and business mindset. Ngayon disclaimer lang muna kasi yung employee mindset minsan hindi yan nawawala lalo na 'pag may actual experience tayo. Like for example kami, actually 10 years yata akong nag-corporate, eh, si Cisco 17 years. So, mag-ano yan, nag-a-appear from time to time. Hindi naman ibig sabihin na mali yun, kaya lang siyempre mas iba yung 'pag nag-shift kasi yung mindset natin from being a business owner, mas malawak, mas iba yung approach natin and you will see the difference based on sa shift na i-she-share namin. For stewardship. Example, si employee, ano yan, sees work as a task to complete, 'di ba? I just do what I'm told or parang transaction lang 'yan. Pero 'pag ikaw yung ang business owner mindset mo, ano 'yan, opportunity to ano pa yung pwede natin gawin, opportunity to do this as a mission, nagiging calling, nagiging legacy, 'di ba? Masyadong malayo. Kasi nga parang 'pag employee kasi, empleyado lang naman ako, hindi naman ako may-ari, 'di ba? Minsan masarap na hindi natin iniisip yung ibang bagay. Pero kung VA tayo, kung freelancer tayo, sa'tin 'to, eh. So, might as well, 'di ba, na do it with yung parang calling na talaga. Ayan, yung tama yung ano, eh, yung sees work as a transaction. Parang parang ano siya, masyadong limiting yung gano'ng klaseng mindset. Kung ano tayo, kung nagwo-work tayo as a freelancer. Kasi parang dapat nakikita natin as a business owner, ang ano natin, ang top of mind natin na goal is matulungan yung client natin. Client natin 'to, hindi natin employer 'to. Hindi katulad sa 'pag nasa company tayo, 'di ba? Papasok tayo, nag-e-encode tayo, kung yun lang yung task natin for the day. Isang malaking corporation yun, yung kinabibilangan natin. Ito, usually 'pag nagvi-VA tayo, mga maliliit lang 'to na mga businesses, 'di ba? Hindi sila corporation, mga one-man team na mga Mm. solopreneurs. So, parang hindi na natin kailangan mag-gatekeep ng kung ano man yung nakikita natin na mga ano, mga anong tawag dito, gusot dun sa, existing process nila. Bakit natin hindi tulungan na ma ma matulungan yung solopreneur na yon to improve yung processes, 'di ba? Hindi so yun yung stewardship. Meron na tayong skill set na makakatulong na mag-improve ang business ng client natin. So, yun lang, hindi tayo nandun para lang, okey, what to do next? Kung ano yung susunod, ano yung ano, hindi, eh. Saka para rin sa'tin yun, 'di ba? Parang Yes. ng naghihintay lang tayo tapos meron namang better way of doing things. So, yun lang. Pagiging good steward would be something like leveraging kung ano yung meron tayo. Yun. Yes, yan. Sa second tayo, heart set. So example, si employee works for survival, need lang kasi natin ng money or puwedeng fear, obligation kasi ayaw nga natin na walang income, ganyan. O kaya naman kapag employee kasi minsan 'pag naiinis, although okey lang naman mag-rant yung kapag hindi tayo nagkakaroon ng misunderstanding sa client, okey lang naman yun. Pero hindi na naiiwasan. Ngayon kung if, business owner mindset tayo, mas mas iba yung focus natin, eh. So magfo-focus tayo more on values, on alignment. Actually kahit na yung hard set din kapag naghahanap tayo ng client, hindi lang basta-basta. 'Di ba minsan mina-match din natin 'yan sa yung sino yung gusto nating maka-work. Hindi lang tanggap ng opportunity, parang gano'n din 'yan, eh. So yun, sa mga example pa niyan, 'di ba 'pag employee,
paano ba I hope they like me, 'di ba? Sana magustuhan tayo ng client. Versus sa 'pag business minded, mas how can I hope I serve them well. I hope we serve our clients well, 'di ba? Na based ba dun sa ginagawa natin, pino-provide nating service kay client, um, binibigay ba natin yung best, ganyan. Are we being true? Baka naman lang sobrang babaw nung trabaho, gano'n. Parang hindi binibigay yung all, kumbaga. Yung sa'kin naman, 'di ba 'pag kunyari pumapasok tayo sa isang company, usually may mission, vision, yung na pinapasa sa mga empleyado yung employer, yung company mismo. Pero 'di ba most of the time ito yan, to be honest, hindi naman talaga natin inaalam muna yun before tayo pumasok. Nandito tayo sa loob bago pa natin ma-realize kung ano yung mission, vision ng company. Wala na tayong magagawa dun. Nag-sign na tayo ng contract. Pero dun sa pagiging business owner naman, hindi eh. Nandun tayo sa umpisang step yon. Parang before tayo mag-close ng isang client at mag-decide talaga na, okay, ready na ako maging client itong tao na 'to, meron na tayong mga qualifiers. Parang dun papasok yung type ng business niya, pasok ba sa ano natin, sa beliefs natin, yung mga at balikan niyo yung mga ibang mga, episodes namin ni Sis Cons dito na-discuss namin 'yan, like kunyari ready ready ba tayo mag-support ng client na ang business niya casino, gano'n. Sample. Pero mga gano'n ba parang, o marijuana, mga drugs, parang tatanggapin ba natin yung mga gano'ng O bagay. casino. 'Di ba yung mga gano'ng bagay ba? So dun papasok yung, difference talaga ng pagiging employee sa pagiging business owner. Meron tayong, right or qualifier muna na puwedeng i-implement before working with someone. Ayan, so sa third naman tayo, which is stands for initiative. So 'pag empleyado usually waits for direction, waits for instructions, tapos ayaw maging leader. Ayaw niya rin more responsibility, yun yung employee mindset. Versus sa 'pag business owner mindset tayo, minsan iniisip natin, "Ba't ba natin 'to ginagawa?" Gano'n yung mindset natin, ano yung goal? Kasi minsan actually napapaisip tuloy ako, minsan kasi 'di ba may mga pinapagawa yung client sa'tin pero pala siya, naliligaw siya, 'di ba dapat ito yung dapat nating gawin, ganyan. So, yung mindset natin dapat gano'n na parang if kailangan nating i-remind si client na, "Teka, 'di ba ito dapat yung gagawin natin?" So, parang may gano'n tayong mindset. So, proactive tayo na hindi lang, "Kasi sinabi ni client ganito, eh." So, kung may nakikita ka ng medyo, naliligaw siya kasi 'di ba usually nga katulad ng sinabi ni Sis Bell kanina na mga one-man team sila or maliit lang yung team nila. Ang daming nasa isip, so ang daming kailangang gawin. So, sana tayo in a way mas actually minsan ako rin nadi-distract, inamin ko 'yan. 'Pag 'pag magulo rin si client pati ako nagugulo. Pareho na kayong magulo. Magulo. Sa reminder to task, "Teka lang, nasaan na nga ba tayo?" Ganyan. So, um, meron tayong initiative nga na, "Teka lang client, ganito." Hindi instead of, um, ano yung kailangan mo, baka puwedeng ito yung gawin natin, ganyan. Gano'n yung magiging mindset natin. Meron tayong initiative. Yung sa'kin nga parang ako talaga kasi parang ayoko nung firefighting mode na yung parang gagawa muna, gagawin tapos nung sa dulo dun pala mare-realize na, hindi pala yung dapat gano'n. May mga gano'n kasi akong client as in, umiinit ang ulo ko talaga. Yung parang may pinagawa ta's yung pala hindi lang malinaw sa kanila kung ano yung gusto nila. So marami tayong ma-e-encounter na gano'n mga kapatid. So matuto tayo na yun nga, parang ang hirap 'no, kasi hindi nila alam. So kailangan matuto tayong magtanong.
para makuha natin yung desired ano talaga output. Kasi imagine niyo yung makarating kayo dun sa yung finished product ta's hindi pala yun yung nasa isip nila, parang hindi niyo naman sinabi. Alam niyo yun, yung effort. Kasi sa'kin hindi hindi ano, anong tawag dito, mas nakakasama ng loob sa'kin yung kahit nabayaran ako hourly ha, kahit kahit binayaran akong hourly dun, ang sama ng loob ko 'pag nakarating na ako sa dulo, may finished product na ta's hindi pala yun yung kailangan ta's isa-scrap. 'Di ba? Kahit ba sabihin mo na, 'di bale babayaran ka naman kasi yung iba ganun, ganun yung ano nila, as long as binabayaran ako. Sorry, ako hindi. Kasi parang feeling ko time ko yung sinayang na walang purpose. Ewan ko ba't hindi ko rin alam ba't gano'n yung mentality ko pero naiinis kasi ako talaga. Pet peeve ko talaga yung kahit na sabihin niya binabayaran ako, naiinis ako 'pag naka-scrap or nai-trash na. So yun, matuto tayo magtanong dahil ano mga lito sila tama si Sis Cons, mga hilo rin sila at hindi nila alam kung ano minsan yung gusto nilang mangyari. So let's be ano, yung maging solution na tayo yung tagahanap ng solution para umayos yung buhay nila. Yun ang purpose natin. Soft skill 'yan. Oo. Grabe. Oo, hindi na ano kaya kailangan talaga tayo rin naka-set din yung mga mind natin 'pag Hmm. mag-start mag-work, eh. So F, alam niyo na 'to, focus, ayan may connection sa nauna. So as an employee usually, ano ba yung ginagawa ko, ano ba yung pinapagawa sa'kin, task taker, 'yan, 'yan na naman. Tapos o kaya nagfi-feeling na ang dami kong ginagawa kasi busy. Yung parang sa actually 'pag sa corporate 'di ba parang the more na magulo daw yung mesa, the more na busy, marami raw ginagawa. Pero hindi hindi yun ano, hindi totoo yun. Hindi mo measure. Oo, hindi ano yan, nagpapa-distract lang tayo tsaka all over the place tayo. So, in short hindi tayo focused, distracted tayo. So, if we have the business owner mindset, again, babalik tayo dun sa ano nga ba yung goal natin for this week? O kaya bakit nga ba ito yung ginagawa natin ngayon, ganyan. So, we're focusing on ano ba yung vision, ano yung impact, ano yung dapat nating tapusin within the week, 'di ba? Tapos hindi as much as possible tayo nga dapat yung mas focus. Ay, client. So, um, ang mindset dapat natin is hindi lang more of about us, ay basta yun nga yung sinabi ni Sis Belle, "Ay binabayaran naman ako, eh." Pero kung may magagawa pa tayo, ano yung puwede? Tulungan natin si client na mag-focus sa ito yung dapat na ginagawa natin, 'di ba? Ito yung sabi mo noon, ito yung gusto mong mangyari. So, ito dapat, gano'n. Gano'n yung mindset natin. Ayan, puwede Mm. mo ituloy baka mukhang meron pa yan, parang kilala ko yung client. Oo. Yung ano kasi 'pag lalo na ewan ko parang karamihan yata nung parang personality yata talaga ng majority ng mga entrepreneurs, may mga pagka-ADHD. So, parang sila yung mga mabilis ma-shiny object, "Uy, ito try kaya natin 'to." Hindi pa nakaka-ano, babad dun sa isa, tumatalon agad. So kailangan nating although challenging, parang kailangan natin i-implement yung alam nating system. Parang kunyari, para mo-organize sila, mag-ano tayo, mag-track tayo ng mga task na kung ano yung due, kailan niyo 'to made-deliver, parang gano'n ba? Parang kung may team kayo, i-implement niyo yun sa buong team. Kasi ang hirap nung ano siya, parang tawag dito, running may tawag dun, eh, moving target, yun, running target. May moving target, ang hirap Hmm. gano'n. So, parang nakakaano kaya yun, nakaka-burnout ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Meeting na naman, ito pa rin ang pinag-uusapan. So, try niyo i-ano, maneuver yung kung ano yung ginagawa nila, nakikita niyo na hindi naman effective. Bring them back dun sa ano, sa spreadsheet or kung ano mang tracking device ang meron kayo. Yun yung ano niyo, i-try niyo, i-train niyo yung mga clients niyo kasi otherwise mabu-burnout talaga kayo kung lagi lang tayong sumusunod, eh, hindi tayo dapat sumusunod lang. Kailangan china-challenge natin yung process nila kasi Yes. otherwise
magiging bitter kayo, 'di ba? Parang hindi naman nakaka-happy yung nagtatrabaho kayo ta's bitter kayo deep inside. So, yun lang. Ayan. Ayan, so ayan na yung 4, nasa last na tayo. So, quick review lang for the shift. First is stewardship, second is heart set, I is for initiative, F is focus, and fifth, pero bago yan, make sure that you leave a comment, ask your questions, share your thoughts sa comment section. Ayan. So, ang last is T, which is time ownership. Grabing ano yan, malayo yung iba ng mindset na to. Kasi pag employee, di ba, we are being paid by the hour usually or by weekly, monthly, ganyan. So, sa atin as employee, we trade our time for money or we trade our hours for pesos, di ba? Tapos, feels guilty resting or saying no. Kasi, sige po, ganyan. Reactive, lives in a reactive mode. Versus pag meron tayong business mindset, mas gusto nating although minsan siyempre may mga by the hour din naman tayo, paid by the hour din tayo. Pero mas ano natin yun eh. Yun nga, kaya ganun yung reaction ni Sis Bel kanina na parang nasayang yung oras ko tapos i-scrap lang yung ginawa. Kasi mas gusto natin na ano ba yung saan natin ginamit yung time, 'di ba? Mas gusto natin na yung time na 'to may kinapuntahan. Hindi nasayang lang. Even sa meeting eh, kaya dapat yung meeting minsan ano eh, limit talaga 1 hour lang tapos na, gano'n. Tapos on target yung discussion, hindi yung paikot-ikot Yeah. tapos meeting ulit tapos wala namang na-achieve. So yun, yan. Yun yung gano'n ang tingin natin sa time natin. Tapos ayan, eto favorite ko 'to, honors, boundaries, and Sabbath. Ibig sabihin may boundaries tayo, hindi lang tayo yes ng yes kasi feeling natin empleyado tayo, 'di ba? Tapos boss natin si client. So, dapat meron tayong boundaries at meron tayong rest. Ayun. Then the business mindset naman meron tayong yun nga, plans with intention and faith. Na faith in a way na hindi porke linggo magre-respond tayo 'pag biglang nag-message si client. Know yung boundary. Yeah, basta yun sa lahat ng mga sinasabi na yung mga shine-share namin dito, ano kaya nating i-train yung client natin kung ano yung terms natin, kung ano yung process natin bilang VA, ah, virtual assistance provider. Dapat hindi natin baliin yun. Parang kunyari yun tama sabi ni Sis Con, Sunday, kahit na nakita mo na na nag-blink yung message mo sa WhatsApp, wag mo talaga sagutin para matuto sila na i-respect yung day mo na yun na alam naman nila 'di ba upfront kung ano yung mga non-negotiable sa atin. So yung isa pang gusto kong i-share dito, yung work work smarter not harder, yun talaga yung natutunan ko talaga over the years na hindi hindi talaga dapat i-equate yung katulad mong na-mention ni Sis Cons kanina na 'pag sobrang busy ka yun yung productive. No, kasi bilang business owner tayo, hindi natin kailangan i-dedicate yung buong araw natin sa isang client, 'di ba? Kasi otherwise 'pag nawala yan, anong mangyayari? So, 'di ba dapat ang hours natin in a day naa-allocate din sa ibang mga bagay na makakapag-improve nung business natin. Like kunyari kung kailangan niyong upskill, kailangan niyong mag-attend ng kung ano-anong mga training, kailangan niyong mag-rest, kailangan niyong kung may advocacy kayo or may service kayo, 'di ba, yung iba-ibang siya, kaya nga tayo naging business owner kasi yun ang number one reason ang ma-manage natin yung time according to our own terms. So Mm. yun lang, so magagawa lang natin yan kung nagwo-work smarter tayo and not harder like we used to nung employee. Dahil ang pagiging empleyado may certainty na 15 at 30 'di ba meron tayong sweldo na matatanggap. Dito hindi, eh. So kailangan nating mas mag-play safe, in terms of how we use our time. So yun Yes. lang. Oo, parang may naisip pa ako diyan, speaking of time. Siguro ang puwede nating i-adapt from being an employee is yung business hours.
So, 'di ba 'pag 8 to 5, halimbawa marami kang client, 8 to 5, lahat na 'yon ng client. So, beyond that, yun na yung training, yun na yung improvement or kung ano man yung iba pang ginagawa, yun yung puwede mong i-adapt na meron kang boundary sa time, 'di ba? Puwede yun. Kasi 'di ba tayo 'pag halimbawa pumapasok pa dati sa work, hanggang office lang yung work Mm. natin. Pag-uwi ng bahay, bahay na, personal na, wala na. Dapat yun yung puwede nating i-adapt as ano, employee kung gusto na yung mindset na yun. Para hindi tayo yung tipong 9 PM na or ano na, anong tawag diyan, 10:00 na ng gabi or madaling araw nagtatrabaho. Eh, disadvantage yun. Ano yan, truth yan, truth. Working from dinagdag Mm. ko lang. Wala ng boundaries nga, 'di ba? Wala ng boundaries. Ayun, share niyo naman sa comments ano yung alin dito sa shift na mindset ang kailangan na nag-remind sa inyo na, "Oh, kailangan nating anuhin 'to, i-train yung sarili natin or yung client na ganito tayo." Share in the comment section. Kung sa'kin ano, kung kung nagpo-provide tayo ng service for a business owner sila, 'di ba? Dapat ano natin, tingnan din natin yung sarili nating business kung paano natin aayusin yung sarili nating process. Kasi otherwise mabu-burnout talaga kayo kung all over the place din yung sarili niyong ano, sarili niyong environment. So yun yung siguro gusto kong idagdag na tip na parang 'di ba may time management na sinasabi si Sis Cons kanina. Kasi at first dapat meron kayong, tawag dito, bigger plan like, bibigyan ko yung sarili ko na ano kasi nagsisimula pa lang ako. Kasi iba-ibang phase yan mga kapatid. Nagsisimula pa lang ako, beginner pa lang ako na VA. So hindi natin mai-expect na, uy ano, 4 hours a day lang ako magwo-work. Kasi yung ibang pinapollow kong mga VA gano'n na sila. Eh, kasi mga expert na sila. So ibig sabihin, nakarating sila sa gano'ng stage dahil meron silang ginawang mga steps na para i-change yung process. Yung iba siguro na-automate na nila yung mga task nila or yung iba nade-delegate na pala sa iba yung mga task. So, titingnan niyo, aaralin niyo kung asan kayong step dun sa freelance Mm. journey niyo and then tweak yung process. Kasi yun talaga yung makakatulong sa'tin dahil 'pag walang proseso, all over the place talaga. So, yun Mm. lang. Oh, bigla ko tuloy naalala speaking of having a business mindset, 'di porke VA tayo, 'di ba parang yung employee mindset kasi dito sa atin sa Pilipinas na 'pag may trabaho tayo, hindi na tayo naghahanap ulit. So, isa 'yan sa bonus tip na pagiging business mindset is continue ano, prospecting, Yes. continue connecting sa mga possible clients, 'wag mag-i-stop. Continue marketing your service, mag-show up kayo, ganyan. So yun lang, yun yung naisip ko. Pero ang isa pang sigurong reminder is, siguro parang sa akin, ang employee mindset is puro me. What about me? Ganyan, ganyan. Pero 'pag business-minded ka, business mindset ka, ano yun, hindi lang ikaw. Paano mo tutulungan si client? Involved kayo, ano kayo, parang B2B, business to business ang magiging transaction niyo or yung flow ng work niyo. Again, if you want, guidance on how to start your virtual assistant business, meron tayong book. So feel free to visit conniezabala.com/VA book to know more about it. If you want the free chapter, visit lang sa bit.ly/VA free chapter. Again, comment kayo, like, share your thoughts. Let's remember that we're in the presence of God, and we have the power and the Son of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience. Thank you to all the people who support us in our mission. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, and our loved ones. Bless us in all areas of our lives. Whatever petitions we pray for, we lift it all up to you, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us.
In the end, let your will be done for us. In Jesus' name, amen. Heavenly Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Ayan, see you on Tuesday for another live session. Basta comment lang kayo, ask your questions. Feel free to connect. Yun lang. Bye everyone! God bless!